Hello mga bata! Ako nga pala si Ate Wen. Ate Wen ang pangalan ko. Sino nga ulit ako? Tama! Ngayon, meron akong ibabahagi sa inyo bagong kwento. Gusto niyo ba ng kwento? Pero bago yon, meron akong mga katanungan muna. Sino dito ang mahilig sa pusa? Wow, marami! Maalaga ba kayo sa inyong pusa? Ah. Sa daga. Sino dito ang nakakita na ng daga? Wow! Makukulit ba ang mga daga? Okay. Ngayon, ang ating kwento ay patungkol sa pusa at daga. Ito ay No, No, Oh No, na isinulat ni Shinali T. Gabal. Nakikita niyo ba ang guhit na to? Ito naman ay ginuhit ni Lovelyn Blanc and Shinobi de la Cruz. Gusto niyo na ba simulan ng ating kwento? Pero bago yon, gusto kong makinig kayo ng mabuti sa akin. Ngayon, sisimulan na natin ang ating kwento. Sa isang payak na tahanan, may mag-inang daga na sina Nanay Tina at pasaway na anak nitong si Tino. Sa bawat utos ng kanyang ina, siya ay waring nagbibingihan. Ni ayaw nitong makinig dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Isang araw, habang siya ay naiglit na natutulog, Tino! Gising na! May pasok ka pa! Tawag ng ina. No, no, no. Ayaw ko. Inaantok pa ako. Pagmamatigas nito. Siya'y hindi na napilitang ng ina at hinayaan na lamang. Kalaunan, napabalikwas ng bangon si Tino. Siya'y huli na sa klase. Oh no! Hindi na ako makakapasok nito. Paggagalitan ako, wika ni Tino sa kanyang sarili. Tuluyan nang hindi nakapasok si Tino. Hindi pagsunod sa tawag ng ina. Maya't maya, dinampot na lamang nito ang laruan, tablet, at umpisang maglaro. Tino! Halin na't mag-almusal na tayo. Tawag ng ina. No, no, no. Ayaw ko. Maglalaro pa ako. Pagmamatigas nito. Binaliwala niya ulit ang tawag ng kanyang ina. At hindi siya ulit mapilit ng kanyang ina, nag-aalagang ina. Hindi nagtagal, hawak-hawak niya ang kanyang tiyan. Oh no! Nanay! Wah! Sumasakit ang tiyan ko. Hagulgol ng iyak ng kawawang si Tino. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Tahan na anak! Nang ikaw ay makakain. Saad ng kanyang ina, habang yakap-yakap siya. Pagkatapos kumain, si Tino ay nagmamadaling tumakbo papalapit sa laruan niyang naiwanan. Tino! Ikaw ba ay nagsisipilyo na? Tanong ng ina. Bagamat, parang di niya ito narinig. Tino!
Sigaw na may halong pag-aalala. Tawag ni Nanay Tina. No, 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 no. Ayaw ko. Maglalaro pa ako. Pagmamaktol nito. Sa kanyang paglalaro, kagaya ng inaasahan, si Tino ay nagkaramdam ng matinding kirot sa kanyang ngipin. Aray! Oh no! Wah! Nanay! Sumasakit ang ngipin ko! Hagulgol na iyak ng kawawang Tino. Ito na nga bang sinasabi ko? Tahan na anak. At nang ikaw ay makapagsipilyo. Saad ng ina habang yakap-yakap ang anak. Makaraan ng ilang sandali, siya ay inalaglayan ng ina papuntang kusina. Tino! Pagkatapos mong magsipilyo, ibalik mo ang baso. Saad ni Nanay Tina. Ngunit, sa halip na ibalik ang baso, kanyang itong inilapag sa gilid ng lababo. Sa akman niyang pag-alis, nasagi niya ito. Oh no! Nanay! Tawag ni Tino sa kanyang ina. Tino! Anong ginawa mo? Huwag mong dadamputin ang basag na baso. Nag-aalalang babala ng kanyang ina. Gayunpaman, ang pasaway na Tino ay hindi na naman nakinig. Oh no! Wah! Nanay! Aray, ang sakit! Hagulgol na kawawang si Tino. Habang nakatingin sa nasugat na palad. Ito na nga bang sinasabi ko? Ang tigas-tigas ng ulo mo. Galit na wika ng ina sabay gamot sa sugat niya. Tahan na sa pag-iyak. Halit na't matulog ka at gagaling din yan. Pangako, may pupuntahan lang si nanay. Saglit. Huwag kang lalabas ng bahay, anak, ha? Sapagkat sa labas ay may pusang gumagala, kumukuha ng bata. Paalala ng ina sa anak. Subalit, dahil sa likas na kanyang pagsuway, si Tino ay lumabas ng bahay. Maya't-maya na lamang ay, oh no! Nanay! Wow! Mamamatay na yata ako! Mamamatay na ako! Nanginginig na sigaw ni Tino habang habol-habol siya ng pusang manloko. Tino! Tino! Gising na! Tawag ng ina. Panaginip lang pala, wika niya sa kanyang sarili. Opo, nanay. Walang atubiling sagot niya papuntang sala. Tino! Nasan ka? Bilisan mo at mag-almusal na tayo. Ani ni Nanay Tina. Habang si Tino ay naglalaro pa. Susunod na po. Ika ni Tino. Sinunod ni Tino ang ina sa hapagkainan. Ay kanyang naalala ang panaginip na nagpabago sa kanyang umaga. Napagtanto niya sa kanyang sarili ang kahalagahan ng pagsunod sa magulang. Isang mahalagang aral na
pukaw sa musmos niyang kaisipan. Nanay, simula po ngayon, hindi na po ako magmamatigas. Pangako po na si Tino ay makikinig at susunod sa inyong palagi. Pangiting wika niya at niyakap ang ina. Magmula ng araw na yon, ang pasaway na si Tino ay nakinig na sa kanyang ina. Ang pagwawakas. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Okay. Meron akong isang katanungan para sa inyo. Ano ang natutunan niyo sa ating kwento? Tama. Dapat parating makinig sa ating mga magulang para sa huli, hindi tayo mapahamak o masaktan. Naintindihan niyo ba? Okay. Kaya, dito nagtatapos ang ating kwento. Ako nga pala si Ate Wen. Ate Wen ang pangalan ko. Sino nga ulit ako? Tama. Hindi nyo kakalimutan. Bye-bye!